Guys, for today's video, siguro masaya akong i-share sa inyo itong credit card product. Kasi parang siya pro-consumer in the sense na sobrang gaganda ng benefits. Parang walang kinikita dito yung bangko. Meron man maliit, ganun kaganda itong credit card na to. So samahan nyo ako, pag-usapan natin ang PNB Zelo. So sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron na akong experience at ginawa ko na to ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so this is a credit card coming from Philippine National Bank o PNB na dati ay government-controlled corporation. Pero syempre, ngayon, hindi na. Privatized company na siya. But syempre, under pa rin ito ng supervision ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, hindi ibig sabihin guys na ang PNB ay pang government employees lang ha. Hindi, pwede tayo magkaroon ng savings account with PNB and also itong credit card, which is ito yung di-discuss natin ngayon. Ang PNB Zelo Mastercard. Okay, so sabi nila dito, PNB Zelo Mastercard. Experience more with less fees. With zero annual fee and low interest, you can shop, dine, and travel with zero worries and zero hassle. Well, zero annual fee. Okay, so meron namang mga credit card na rin dyan na existing na walang annual fee. So, anong pinagkaiba niya? Anong pinagkaiba nito ni PNB Zelo sa iba na zero annual fee din? Well, to, ililista ko sa inyo ngayon. The zero annual fee for life na siya. Yun yung una, di ba? Pangalawa, zero late fee. Zero late fee. Ulitin ko, zero late fee. Ano ibig sabihin? Kapag na-late ka sa pagbabayad, walang i-charge sa inyong late fee. Well, yun yung sabi dito, ha? Kasi nga sabi ko, I'm still waiting for the approval of my card. So, talaga nakakainganyo to, guys. Number 3, zero over limit fees. Ano to? Paano kumikita to? Paano kumikita tong credit card na to? Walang annual fee, walang late fee, wala ring over limit fee. Well, baka naman kasi walang over limit fee kasi hindi ka pwede mag-over limit. So, sa mga may PNB Zelo na dyan, may question ako sa inyo, nakakapag-over limit ba kayo sa credit limit nyo? Kung hindi, talagang zero over limit fee. Lower finance charge. Ito pa, lower finance charge at 1.88%. Well, actually, medyo outdated na itong nakalagay sa website nilang 1.88%. Ang finance charge nila, updated finance charge nila ay 2.5%. At sabihin natin 2.5%, it's far from 3%. And yung 0.5%, it makes a difference. Kasi 0.5% times 12, that's 6% na. Kung titingnan mo, para ka nakalibre ng 2 buwan na interest using credit card. Kasi 'di ba, sa credit card it's 36% per annum. Ito sa kanila lalabas ng 30% per annum lang. Oh, 'di ba? Okay. Apart from lower finance charge, maliit lang din yung calculation nila ng minimum amount due. So kung nagigipit ka, napaka-considerate nila na maliit lang yung nako-compute nilang minimum amount due mo para ma-close mo yung current amount due mo. Next, free annual fee for life for all your PNB supplementary credit card. Hindi ko na alam. Libre pa? Free annual fee. Free annual fee for life sa supplementary cards. Hindi ko talaga alam kung paano kayo kumikita. Pay your bill in peso even for transactions abroad. Okay, so. Global and online acceptance. Well, kasi MasterCard, so global and online acceptance. And contactless payments. I guess, when you say contactless, pay wave enabled. Ano pa ba ang pwedeng maggawa daw dito with PNB Zelo? So, pwede tayo mag-balance transfer. Well, that's a given for most of the credit cards. Merong balance transfer. Merong convert to cash facilities. So, hindi na tayo problema kung paano tayo mag-convert na maging cash yung credit limit kasi yung bangko mismo ay nag-o-offer ng convert to cash. Merong transaction conversion. Ito naman, kapag nag-purchase tayo ng item na straight payment, pwede natin siyang ipa-convert into monthly installment. And ito, yung 0% ZAP, 0% affordable payment plan. Sabi dito, experience 0% installment up to 24 months when you shop from select
PNB affiliated merchants, partner merchants. So, pag sinwerte kayo sa store na pinuntahan nyo at affiliated sila ni PNB, then makaka-avail kayo ng 0% at 24 months. Sino-sino ba ang pwede kumuha na itong PNB Zilo Mastercard? So, syempre, ang mga employed employees, pwede. Ang kailangan nyo lang is 1-month payslip, yung recent, or certificate of employment, yan. And government ID. And then, proof of billing if you're not a depositor. So, pero sabi sa mga reviews na nakita ko, it is highly recommended daw mag-open kayo ng savings account with PNB. Mas mataas daw yung chances na ma-approve kayo kasi meron kayong account with PNB. If in case na secured credit card ang kukunin mo, then hindi mo na kailangan ng mga requirements na yun. So, pwede na yung existing requirements na sinubmit mo. Kung self-employed ka naman, medyo mas mahirap to. Kasi latest ITR na BIR stamped and audited financial statement, photo bearing government ID issued, and proof of billing, utilities, electricity, or credit card statement. So, in conclusion, based sa na-discuss natin, parang ito yung pinakamagandang credit card na nakita ko. Wala akong cons na masabi sa inyo kasi hindi ko pa naman talaga siya natatanggap. Pero once na makuha ko na yung PNB Zilo ko, well, definitely gagamitin ko yon and sasabihin ko sa inyo yung mga pangit na nakita ko kung meron. Sa mga PNB Zilo Mastercard holders dyan, i-comment nyo sa baba kung ano sa tingin nyo yung cons, ano yung hindi maganda with PNB Zilo. Share nyo naman sa atin para ma-share naman natin sa community natin. If you are looking for a credit card, well, I highly recommend you apply for PNB Zilo. Guys, mas pinadali ko na ang mechanics para sa 50 pesos GCash giveaway natin. Napakasimple na lang ang gagawin nyo. Make sure lang na nakasubscribe na kayo dito sa channel ko, like this video, and write this hashtag road to 50k sub sa comment section. And guys, yung pamimigay nating cellphone, ang mananalo ay coming from sa comment section na may hashtag na road to 50k sub. Guys, konti na lang, konting kembot na lang yan. 2,000 subscribers na lang kailangan natin. Mabubuo na yung 50k subscribers na yan at mapapamigay na natin ang isang mid-range cellphone. And sasama ko kayo sa mall later on this month para bumili tayo ng isang mid-range cellphone na ipamimigay natin once na ma-reach na natin yung 50,000 subscribers na yan. So, ano pang hinihintay nyo? Napakasimple na lang. Sulat nyo lang yan sa comment and make sure na nakasubscribe kayo dito sa channel ko. Okay? Yun lang muna for today's video, guys. But before we end this video, may shoutout muna tayo and shoutout kay at Jason Well. Maraming salamat po, Sir Pat. Salamat po sa information na ito. Pa-shoutout na rin po sa next video. Heart daw. Okay. Thank you rin po at Jason Wealth sa patuloy na pagsuporta, panonood ng videos, and pagsuporta dito sa aking channel. And asahan nyo, tuloy-tuloy ang pagbibigay ko sa inyo ng information that will enrich our financial intelligence. So, thank you for watching, guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!